say, Jesus, I try. Amen. Shalom, shalom po, and happy fasting sa buhay ng bawat isa. Amen. We are on our 14th day of our prayer and fasting. At tayo po ay umawit sa ating Panginoong Diyos. Papurihan natin siya. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Amen. Purihin po ang Panginoon. And now, let us invite Sister Princess Lorraine for the exhortation of the Word of God. You are my purpose for being alive. All the glories of this world Amen. do not compare. Nakamute.
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang gabi po sa atin lahat and welcome po sa ating 14 days of in our 40 days prayer and fasting. Wow, 26 days na lang. Ang bilis mo ng araw. Hallelujah. So, congratulations po sa ating lahat. Tayo po'y matagumpay na ah, nakaabot po sa ganitong days. Hallelujah. And we thank God for your life po, for your commitment for this prayer and fasting. And I would like to share po ang ating topic in our Rhapsody of Reality po. The fullness of the blessing of the gospel. Amen. And our scripture po ay mababasa sa Romans chapter 15 verse 29. Ang sabi po dito, I am sure that when I come unto you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. Amen. Hallelujah. Tayo po muna yung manalangin. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa kabutihan mo, Lord God, as we continue, Lord God, receive the fullness of the blessing through our Lord Jesus Christ. We walk in the fullness of your blessing, Panginoon, sa aming buhay. Lord, hayaan mo ang bawat isa, Lord God, ay mabuksan ng bawat puso, Panginoon, na makita nila, Lord God, kung gaano kaganda yung pagpapala na nagmula sa iyo. Only through our Lord Jesus Christ, Panginoon, na matatanggap, Lord God, ng tunay na pagpapala, Lord God, na hindi namin makukuha, Lord God, sa mundong ito. Lord, salamat muli, Lord God, sa opportunity, Lord God, na maihayag ko, Panginoon, yung salita mo, Lord God, na nagmula, Panginoon, sa hallelujah, sa Rhapsody of Reality, Lord God. Salamat, Panginoon, at ikaw, Lord God, ang patuloy na maitaas at madakila. Hallelujah. And we praise and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah po. Praise the Lord. Amen. So, ating pong umpisahan ang ating Rhapsody of Reality. Ang sabi nga po dito ni Pastor Chris, the Apostle Paul declaration in the verse above is absolutely profound. He spoke with certainty, saying, I am sure that when I come unto you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. Amen. Hallelujah. Ano nga ba ibig sabihin ng fullness of the blessing of the gospel? So, pinasa ko po siya sa ibang version. Ang sabi po dito is, packed full and loaded with the blessing of the anointed one. So, when we receive the gospel of Christ, we receive the anointed one. And we receive also the richly blessed na ipinagkaloob sa atin through the gospel. And also, this is the full measure of the blessing of Christ. So, ito'y punong-puno po na siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Sabi ko nga po dito, naniniwala ba tayo na tayo daluyan ng pagpapala ng Diyos? Yes and amen. Ikaw po ay daluyan ng pagpapala ng Diyos. When you receive the fullness of the blessing of the gospel, when we receive the word of God, nung umpisa pa lang po na natanggap natin yung salita ng Diyos, natanggap na po natin yung fullness of blessing, yung kabuuan na pagpapala na nagmula sa ating Panginoong Jesus. Amen. So, sa sinabi pong statement at declaration ni Apostle Paul dito, he is very confident. And he is eager to share the blessing through the gospel of Christ. Kung malalaman lang po talaga ng marami, dahil nalaman po natin ng salita ng Diyos ay talagang it's a blessing for us, nararanasan po natin to sa ating buhay. Tama po ba? Nararanasan po natin ang pagpapala. Yes and amen. Nararanasan po natin ang pagpapala ng Panginoon. Una pa lang, nung natanggap natin ang salita ng Diyos, nagkaroon po ito ng impact sa ating buhay. Kung mapapansin po natin kung gaano nakaganda yung buhay natin ngayon. Amen po. Amen. Praise the Lord. Salamat po pala sa mga nanonood sa ating FB Live. Salamat po sa inyong buhay. And sabi nga po sa Rhapsody, this statement reveals the possibility of walking in the fullness of the blessing of the gospel of Jesus Christ while on earth. So while we are living in this world or in this earth,
we receive the fullness of blessing of Christ. We receive the abundant blessing of Christ. We are walking abundantly. Sobrang abundantly po ang pinagkalooban ng Lord. Diba? Sabi nga po niya sa John 10:10b, I have come to give you life more abundantly. So, na-receive po natin yung abundant na pagpapala na sobrang full ibig sabihin, umaapaw na pagpapala na nagmula sa Kanya. So, saan po ba natin yung makikita? Through only Jesus Christ. Sabi nga po ni Paul did not say he would pray for this to happen. He confidently declared it as a reality. He walked it. So, hindi lang po tayo tinuturuan ng salita ng Diyos na manalangin, kundi ideklara ito sa ating buhay. We declare it boldly, confidently sa ating buhay. Kapag po tayo ay nakakabasa or nakaka-meditate ng salita ng Diyos, namnamin po natin yung salita ng Diyos because there is a treasure in that word. Amen. And sabi nga po, what doesn't it mean to walk in the fullness of the blessing of the gospel? So, sinagot po ito ni Pastor Chris in Rhapsody of Reality. Sabi niya po doon, it signifies living in the complete manifestation of the inheritance of Christ, demonstrating His blessing, power, and divine nature. This is not an experience reserved for us in the sweet by and by. This is to be experienced on earth and in this time. Amen. Hallelujah. Kung tayo po'y patuloy na nakakatanggap ng fullness of blessing na nagmumula sa ating Panginoong Diyos, tayo po'y mag-say Amen sa ating FB Live. Just comment Amen po kung nararanasan po natin ang kabuuan ng pagpapala na nagmula sa ating Diyos. And we experience the fullness of blessing. Hindi lang po yun sa isang beses na natanggap natin yung salita, kundi araw-araw po yun ay nararanasan natin. Una pa lang po, sa paggising pa lang sa umaga, it's a blessing po na mula sa ating Panginoon. Kapag po tayo ay nakakauwi rin po sa ating tahanan, lalo na ngayon, syempre tayo po yung mga OFW, tayo po yung nasa abroad. So, our life here is, syempre, bahay, opisina, bahay. Then, kung may mga ganito pang gawain, it's a great opportunity rin po na may mga ganitong gawain na nakakapag-encourage po sa atin. Lalo na, syempre sa araw-araw po is talagang marami po tayong mapagdadaanan. But, praise and glory to God, we have this privilege para po malaman natin yung ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen. And sabi nga po ni Apostle Paul, confidence stem from his understanding of our life in Christ. He's writing our testament to this reality. For example, he said in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengthening me. Amen. Hallelujah. Kaya po, kung mapapansin po natin, 14 days of our 40 days prayer and fasting. Until now, matatag ka na hanggang ngayon, nandito ka, na patuloy na nakikipanalangin, patuloy na naka-join, patuloy na gumigising ng maaga para lang makapakinig ng salita ng Diyos. It is a grace from the Lord na pinagkakaloob niya sa atin, lalo na sa araw-araw. Dahil ngayon, syempre, Ramadan timings, maikling oras lang para sa atin, para gawin yung mga trabaho na it's a favor from the Lord kasi onti lang yung oras para magstay tayo sa trabaho. Yun nga lang, ang dami lang talagang mga nakapila na kailangan talaga is matapos natin. Hindi man time, pero matatapos natin yun. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, we can do all things to Christ who's strengthening us. So, araw-araw po natin i-declare yan kapag tayo po ay nasa sitwasyon or kapag tayo po ay, sa araw-araw po, it's an exercise para po tayong nagwa-warm up ng salita ng Diyos. When we declare the word of God, there is a power na magpe-penetrate sa ating spiritual na buhay. Amen. So, sabi nga po dito, He also affirmed, I have all and abound. So, nasa atin na po ang lahat ng bagay, ipinagkaloob na po sa atin ng Lord. So, hindi po to
sinabi lang kung saan-saan, kundi nagmula ito sa salita ng Diyos. Sabi nga po sa Philippians 4:18 po yun, I have all and abound. These are the words of someone walking in the fullness of Christ, blessing. So, yan po ay nasasabi lang po ng taong merong fullness of the blessing of the gospel when you have the relationship through our Lord Jesus Christ. So, magsusimula po yan sa relasyon na meron sa inyo ng ating Diyos Ama sa langit. Amen. Hallelujah. So, sabi nga po ni Pastor Chris, this fullness is not theoretical. So, it is real and attainable. So, ito po ay nararanasan natin. Ito po is na-encounter natin, na-experience po natin, and overflow po ay talagang nangyayari po sa ating buhay. Hindi lang sa ating buhay, kundi po sa ating kapaligiran, sa ating pamilya, at sa mga tao na nakapaligid sa atin, na nakikita kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Amen. However, many miss out because they yield to fear or follow the wrong path. So, Paul understood his identity in Christ. He declared, sabi niya po sa Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen. Hallelujah. So we are no longer live in this world. We are crucified with Christ. Amen. Hallelujah. So, sabi nga, what a consciousness. Amen. Hallelujah. Kung babalikan po natin yung mga topic po natin na sinabi doon na we should be conscious who you are. Kung sino ang nasa atin. 'Di ba? Sabi po doon sa 1 John 4:4, dear children, greater is in you, is inside you than the one who's in this world. So, greater is in you. Sinabi nga ng pinatotoo pa ni Apostle Paul that anointed one is in you. So, when anointed one is in you, you are also anointed. Amen. And we are also conscious of the fullness of the blessing of the gospel in us. Kasi we have Jesus in our life, in our heart, in our full being. Nasa atin ang Diyos kapag truly we accept Him as our Lord and Savior. Amen? Sabi nga po ni Pastor Chris, this understanding made Paul bold, unstoppable, and unwavering. He walked in righteousness and maintained oneness with the Holy Spirit. Amen? He lived a life from frustration and defeat, saying, Christ in me, the hope and glory. In Colossians 1:27 po siya mababasa. So, we are no longer defeated in this world. We are always victorious and we are always conqueror because greater is inside us. Amen po. Hallelujah. So today, live in the consciousness of your divine inheritance, demonstrating God's glory, power, and righteousness. Be strong, courageous, and victorious, walking in complete oneness with the Holy Spirit. Hallelujah. So, ang sabi nga po sa salita ng Diyos, hallelujah, in Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, for it is God's powerful salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Amen. As we declare the word of God and bring it into our family, friends, or kung sino pa man na ating nakakasama o nakakasalamuha, always remember that you produce a great power inside you na ipinagkaloob sa atin ng Lord yung salita niya. So, we need to speak it, we need to declare it boldly. No, kailangan maging confident tayo sa salita na ibinibigay ng Diyos sa atin. It is not through our words, but it is the coming through the word of God. Amen. Hallelujah. And let us now pray. Sabayan niyo po ako sa panalangin and let us confess this prayer. Dear Father,
I thank you for calling me to walk in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. I live in the consciousness of my divine inheritance, demonstrating your glory, power, and righteousness in every area of my life. I am bold, fearless, and victorious, walking in complete oneness with the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. And tayo po'y manalangin. Hallelujah. Raboshikararayande, repusikarayande. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for the fullness of blessing through Christ Jesus that we've profound in our spiritual journey, that we are always looking forward to the outcome of our faith filled with your word. Lord, we thank you, Lord God, for your word that working in us, O Lord. Hallelujah. And we know, Lord God, to those who hear your word, Panginoon, ikaw, Lord God, ang nagbibigay sa kanila, Lord God, ng bukas na puso, bukas na kaisipan, Panginoon, at ikaw rin, Lord God, ang nag-aalign, Lord God, ng lahat, hallelujah, ng bagay sa aming buhay. And we do believe, Lord God, hallelujah, that your greater plans for us, Lord God, is to prosper us, Panginoon, not to harm us, Panginoon. And we thank you, Lord God, for this privilege, O Lord God, na nararanasan namin, Lord God, abundantly, Lord God, yung pagpapala mo, Lord God, na nagmumula, Lord God, sa iyong salita. And we bless you, Panginoon, sa lahat, O Lord God, nang gagawin mo pa, Lord God, sa aming buhay. Lord, na hindi lang namin, Lord God, nararanasan yung pagpapala mo, Lord God, in material things, Panginoon, in everything, Panginoon, but spiritually, Lord God, ito, Lord God, ay patuloy namin, Lord God, na nilalakadan, Panginoon, at patuloy, Lord God, na nakikita ito sa aming buhay, Lord God. Hallelujah. Hayaan mo, Lord God, na marami, Lord God, na makaranas, O Panginoon, ng pagpapala mo na siksik, liglig at umaapa na blessing, Panginoon, at ito, Lord God, ay patuloy, Lord God, ng pamuhayan namin hanggat sa iyong pagdating, Panginoon. And we bless your name, Panginoon, sa gagawin mo pa, Panginoon, at sa patuloy naming idideklara, Lord God, that we are blessed, we are chosen, Panginoon. Hallelujah. We abundantly, Panginoon, experience, Lord God, the life, Panginoon, na ipinagkaloob mo, Lord God, the everlasting life, Lord God, na aming natanggap, Panginoon. At ikaw lang, Lord God, ang patuloy na madadakila, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa, Lord God. As we continue, Lord God, to pray our prayer item, Panginoon, for today, O Lord God, as you give us, Panginoon, this financial breakthrough, Panginoon, as we already receive, Lord God, the breakthrough comes from you, Panginoon. We do believe, Lord God, that you are able, Panginoon, na ipagkaloob, Lord God, ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa, Lord. Not only, Lord God, our financial, but also our spiritual, Lord God, na patuloy mong i-increase, Panginoon, patuloy mong i-level up, Panginoon, patuloy mong i-grow, Panginoon, para, Lord God, mai-apply namin, Lord God, ang lahat ng itinuturo at sinasabi mo sa amin through your word, Panginoon. As we receive the completeness, Panginoon, as we receive the perfect, Panginoon, the life that comes from you, Panginoon, ito, Lord God, ang patuloy naming lalakaran, patuloy naming pamumuhayan, Panginoon. At hayaan namin, Panginoon, na ang banal mong Espiritu, Lord God, ang patuloy na kumilos sa aming buhay. At patuloy ka, Lord God, hallelujah, na mag-glorify. At patuloy kang makilala, Lord God, sa pamamagitan ng aming buhay, Lord. Lord, as you said in your word that we are a blessing to everyone, Panginoon. We are a blessing to many, Panginoon, na kami, Lord God, ay gagamitin mo, Lord God, sa maraming tao, Panginoon, upang dumalo yung pagpapala mo, Lord God, sa aming buhay. We are only an instrument, Panginoon. Anumang mga pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin, Lord God, hayaan mo na magamit lang namin ito for the expansion of your kingdom. Hallelujah. For your glory, Panginoon. And to honor you, O Lord Jesus, sa lahat ng bagay. Hayaan mo, Lord God, na ang bawat isa, Lord God, ay magbalik sa iyo ng mataas na papuri, ng pasasalamat, Panginoon. At ikaw lang, Lord God, ang patuloy, Lord God, na mag-lead sa amin, Panginoon, in the right path, Panginoon. At ito ay nagmumula sa iyong salita. We love you, Lord God, at sa iyo lang din namin, Lord God, ipinagkakaloob ang lahat ng bagay, Panginoon. And we thank you, Lord God, because we will lack nothing in everything, Panginoon, because you give everything to us, O Lord
Lord Jesus. We love you, Lord Jesus, and we bring back all the honor and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. And for our further study po, sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos, you can just study po sa Colossians chapter 1, verse 26 to 27, and Romans chapter 15, verse 29, and 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And for one-year Bible reading plan naman po, is you can read Mark chapter 10 verse 32 to 52 and Numbers chapter 14 to 15 po. And for the 2 years Bible reading plans naman po, we have Matthew 20, chapter 20 verse 1 to 16 and Exodus 13. Amen. Hallelujah. And we thank you po to our beloved Pastor Chris and to all the people who are watching in the Facebook Live. Hallelujah. And see you again tomorrow at 6 a.m. for morning devotion and 6 p.m. for evening devotion. God bless po. Shalom. Day when I meet you, I'll stare in your eyes when you ask